Kumustang muli mga bata? Ako'y nagbabalik para sa isa na namang makabuluhang talakayan. Ako si Ginoong Juan, katuwang nyo sa pag-ani ng kaalaman at pagtuklas ng hiwaga ng nakaraan. Halina't mag-aral ng araling panlipunan. Noong nakaraang aralin ay natunghayan natin kung paano namuhay ang mga sinaunang Pilipino sa panahon ng prekolonyal. Kung maaalala nyo rin, ito ay nahahati sa 3 panahon. Ito ang Paleolitiko, Neolitiko, at Metal. Ang ating pag-aaralan ngayon ay karugtong lamang ng ating nakaraang aralin. Kasabay ng pag-unlad ng paraan ng pamumuhay ng mga sinaunang tao ay ang pagkakaroon ng antas sa lipunang kinabibilangan nito. Ang mga tao ay nahati sa iba't ibang antas o pangkat na may iba't ibang katangian, tungkuling ginagampanan, at pribilehiyong tinatamasa sa pamayanang kinabibilangan. Pag-aralan natin ang iba't ibang antas ng katayuan sa lipunan ng mga sinaunang Pilipino. Ito ang mga antas sa lipunan ng mga sinaunang Pilipino. Maginoo para sa mga Tagalog at Datu para sa mga Bisaya. Sila ang pinakamataas na uri ng tao sa kanilang lipunan. Maaaring maging datu ang isang kasapi ng barangay sa pamamagitan ng katapangan, katalinuhan, pagmamana, o kayamanan. Maharlika. Sila ang tagapanatili ng katahimikan at kaayusan sa isang barangay o lipunan. Sila rin ay isa sa pinakamayamang tao sa kanilang lipunan. Hindi rin sila nagbabayad ng buwis dahil sa pribilehiyo at kapangyarihan. Timawa, sila rin ay malalayang tao gaya ng Maharlika. May pribilehiyo at may karapatan. Ngunit, ang kanilang karapatan ay maaaring dahil sila ay malalayong kamag-anak ng datu o kaya na may nagbayad ng hustong halaga upang matamasa ang kanilang karapatan. Alipin. Alipin sa Tagalog o ripon sa Bisaya. Sila ang pinakamababang uri ng tao sa lipunan. Sila rin ang naglilingkod sa dato o utusan ng mga nakatataas na antas. May 2 uri ng alipin. Una, ang aliping namamahay. Sila ang mga aliping may tirahan, may ari-arian, at may mga karapatan. Sila ay naninilbihan lamang tuwing may okasyon ang dato. At hindi sila maaaring ipagbili ng sinuman. Ang aliping sigigilid naman ay ang mga taong pambayad sa utang, krimen, o pagkatalo sa labanan. Nagtatrabaho sila sa dato, umaraw man o umulan. Sila rin ang madalas na nagbabayad ng buwis. At wala silang sariling tahanan at ari-arian. Ito ang kasanayang pampagkatuto mula sa Melk. Nasusuri ang paraan ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino sa panahong pre-kolonyal. Pagkatapos nito, kayo ay inaasahang mailalarawan ang antas ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Matutukoy ang mga tungkuling ginagampanan ng bawat antas. Mapahahalagahan ang mayamang kultura ng bansa sa panahong pre-kolonyal. Sa pagkakaroon ng mga antas sa lipunan, ay nagkaroon rin ng mga batas na ipinatutupad sa pamayanan upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan.
Ang mga batas na ito ay ginagawa at ipinatutupad ng dato, katuwang ang mga maginoo sa lipunan. Natatamasa ng mga kababaihan ang pantay na karapatan gaya ng sa mga kalalakihan. Ang mga batas na ito ay ipinapaalam sa isang pagtitipon ng umaluhokan o tagapagbalita sa barangay.